2 Samuel chapter 24. I am going to read from verse 18 up to 24. 2 Samuel 24, 18 up to 24. Ang akong pagbabasahon sa inyo mo ang ESV or English Standard Version. Ingon sa Biblia, "And God came that day to David and said to him, Go up, raise the altar of the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusite. So David went up at God's word, as the Lord commanded. And when Araunah looked down, he saw the king and his servants coming down toward him. And Araunah went out and paid homage to the king with face to the ground. And Araunah said, Why has my lord the king come to his servant? And David said, To buy the threshing floor from you, in order to build an altar to the Lord, that the plague may be averted from the people. Then Araunah said to the king, Let my lord the king take and offer up what seemed good to him. Here are some oxen for burnt offering, and the threshing sledges and the yoke for oxen of the oxen for the wood. All this, O king, Araunah gives to the king. And Araunah said to the king, May the Lord your God accept you. But the king said to Araunah, No, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver." Let me read to you, please, 2 Samuel 24:24. Sa ato nga New King James Version, nagsulti siya, "And the king said to Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing." So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Magampo sa tamang isuot sa Ginoo. Let's pray. Amahan na mga langit to, nagapasalamat kami sa imong kaayo karong hapon. Nga Ginoo, salamat nga ikaw nagahatag og imong pulong o Dios nga matindugan. Among makutluan og panalangin, amo Ginoo nga masaysay, amo Ginoo nga madlas sa mga kasing-kasing. Ug kami Ginoo makatuon sa mga pulong o Dios. Karong nga hapon tabahay kami Ginoo sa pagtuon niini. Ihatag ka namong imong kaalam. Ihatag ka namo Ginoo ang pagpailalom sa imong krus. Ngang makita o Dios imong gahom ug imo Ginoo nga gingharian sa mga kinabuhi. O Dios, salamat gyud nga kami nakaabot karong hapon. Tabahay kami Dios, panlangini kami. Ug kami nga trang hinaot pa nga nag-ani dinhi nga naay pagpaabot, naay paghulat ug naa Ginoo pagpaabot ko sa panalangin nga magabot sa among kinabuhi. O Dios, salamat gyud ug kami nagapasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon sa Ginoo, 2 Samuel mauni siya ang katong nadumduman ninyo katong naagaw sa kaaway ang Ark of the Covenant. Unya, ang Ark of the Covenant gikan dito sa mga kaaway gipadala na balik sa Israel. Pagpadala sa Israel, ang Ark of the Covenant dito nabutang sa usa ka lugar nga ang tag-iya usa ka Jebusite. Ang iyang ngalan mao si Araunah. Unya, ang hari nga si David gisugo sa Ginoo nga tuon dito si Araunah para nga kuhaon ang katong Ark of the Covenant and then maghimog altar dito. Mga igsoon sa Ginoo, atong makita ngani nga ang ilang kahimtangan nagahatag sa ilang kagayunan nga magsimba sa Ginoo nga sila wa na kay baloon sa himuon. And so, ang nahitabo din ni mga igsoon sa Ginoo nga si Haring David nag-adto dito. Unya siya uban sa mga katawhan, iya mga sakop. Unya ingon sa pulong sa Ginoo si Araunah nakita ng hari, unya siya nagyaob, unya naghatag og iyang pledge sa hari, unya nagsulti, bisag unsay hatag na ako sa imo. Kani ihatag ako sa imo, kana ihatag ako sa imo, bisag unsa kinahanglan nimo ihatag ako sa imo. O si Haring David nagsulti, di na ako nakinahanglan. Kung maghatag kog pagdulot sa akong Dios, kinahanglan ako madulot na ay dili libre. So may sa Ginoo, gusto na ako na i-emphasize sa ato karong hapon. Nga ang paghatag din nato sa atong mga offering sa Ginoo, dili ka nang kuhaon to sa usa para manati hatag sa uban. Dili. Ang atong paghatag sa dulot para sa Ginoo, dili nga magkuha ta sa usa nga gift sa ato, unya ihatag sa uban. Kun dili nga ang atong himuon nga naay bili unya mahatag nato sa uban. Mga igsoon sa Ginoo mo nagatulo sa Ginoo sa ato karong hapon. And so, with this 4 lessons. Number 1, 4 lessons for us. Number 1, primero, Brad, balik please, na. Ang first one is that us, nothing belongs to us. Sa ato,
walay butang nga naatong ato. Na maigso sa Ginoo, usa sa mga butang nga ako nakita bitaw, one time, there was a lawyer who went to Thailand. Ingon niya sa ako, Filipino, ingon niya sa ako, Pastor, kay balo man ta, di ba, nga ang atong kaluwasan, grasya sa Diyos. Di ba? Kay balo man ta nga gihatag sa Ginoo sa atong kaluwasan, wa tay gihim bisag 5, wa tay gibutang bisag unsa pa kadako nga limos. Wa tay gihimo niya na. Ngano man ingon niya, because we cannot pay him of his own money. We can't pay him of his own goods. We can't pay him of his own land. We cannot. Kay tanan nga sa kalibutan, iya man eh. Ako tinuod, no? Nga na magsulti man ta nga, Ginoo, panlangini ko, kay hatag na ko sa imo. Pero di man sakto. Ang naipuan nato ngani, ang Diyos nagtugas rang nga butang ning kalibutan. Gituga niya, unya kita nakibalo nga ang mga butang nga gihimo, naghatag na sa iya nga nahimo nga tag-iya na nga mga butang. And so, kung lantaw na ito mga Isus sa Ginoo, ato makita ngani, nga ang mga butang ning kalibutan, wala gitay ato. Wala gitay ato. Ang gihimo sa Ginoo sa ato ngani, giyatagan niya kitag kahigayunan nga kita makaangkon o kanang katungod nga maghimo sa trabaho, nga maghimo sa pag-harvest, unya mahimo nga maangkon ato ang gamay nga yuta nga gihatag sa Ginoo sa ato. Pero in the outset is that wala magiato, di ba? Wala ato. Iyan na sa Diyos. Iyan na sa Diyos. Busa may Isus sa Ginoo, kita nakibalo nga kita nga mga katawhan gipalangga sa Ginoo. Ngano man, kay gihatagan ta niya kay gayunan nga makaangkon o manag-iya sa mga butang nga iyang gihatag kanato. So, sa una nga panahon, paghimo sa Diyos kalibutan, wala pa yung mga kotse. Sa una nga panahon, pagtugas sa Diyos kalibutan, wala pa yung mga taas nga buildings. Sa una nga panahon, pagtugas sa Diyos kalibutan, wala pa yung mga aeroplano, wala pa yung mga barko. Sa una nga panahon, wala pa yung mga modern nga technology karon nga makita nato. Karon bag una na. Pero mga Isus sa Ginoo ngani, ang naghimo niya na ang tao, pero ang naghataw og kaalam sa tao, ang Diyos. So makasulti ta nga ang Diyos bahin sa tarang nga butang nga atong nahimo ning kalibutan. As a matter of fact, imo pasausa. Unsa imong himuon, kung sa buntag pagmata nimo, pagtindog nimo, di ka na makatindog kay imong tuhod, wala sa kasog. Imong likod, di ka na di na ka maka-straight sa imong likod, kay wa ka na kusog. Unsa imong himuon? Na magilaka ka na lang, kay wa ka na mahimo. Pero may Isus sa Ginoo, ang nagahatag og kusog sa ato, dili kita. Ang naghatag kusog sa ato, Dios. Busa makasulti kita nga, Ginoo, unsa man ang imo sa akong kinabuhi? Unsa may ako sa imong ginahimo? Unsa man? Mga Isus sa Ginoo, let us always remember that there is nothing in this world that is ours. Iyan na sa Diyos. Iyan na sa Diyos. Unya ngani, kung iyan na sa Diyos ang gihatag sa ato, usay iya ginahatag ka nato bilang usa ka panlublion nga mga butang. Usa ka butang nga atong makuha sa iya nga mabutang sa tumang kinabuhi. Usahay, ang ginahatag niya sa ato, gamay lang, igo lang tamabuhi. Gamay lang nga na magamit sa itong kinabuhi. Pero nayuban sa ato, ngang Ginoo naghatag daghan. Ang panalangin nga ginahatag sa ato, dili na ito maihap. Kadaghan kayo, daghan. Pero mga Isus sa Ginoo, dumdumat natin nga ang kadaghan noon sa ginahatag sa Ginoo sa ato, dili tungo sa atong apelyido. Dili ha? Dili tungo sa atong abilidad. Dili. Ang ginahatag sa Ginoo sa ato, tungo sa iyang grasya na naghatag og pagtuo sa atong mga kinabuhi. And so first thing that I want to tell is this: nothing belongs to us. For David, nagato sa dito sa kay Arauna, ingon na Arauna sa iya, Haring David, unsa pay makita nimo dinhi, imo na. Unsa makita nimo dinhi, ihatag sa Dios. Unsa makita nimo ni kuhaa, ihatag sa Ginoo. Mag-igsoon sa Ginoo, ang gisulti ni David siya nga, I don't need anything and nothing belongs to me. Wala ko kakinas sa unsa nga butang, kag walay butang nga ako, imo na. So mga Isus sa Ginoo, pasalamatan naton Dios nga kita nakibalo ni ana. Kaya kung di ta magpasalamat ni ana, ang atong kasing-kasing magguot nga mangitag paagi nga maangko natong iya sa uban. So, first is that for us we own nothing. Second, sa kay David, ang makita nato ingani niya, freely receive is not good as an offering to God. Ang atong madawat nga libre, dili maayo nga mo'y gamito nato nga ihatag nato sa Dios. Nga naman,
Kaya ang gihatag sa aton, libre man na. Gigastuhan nimo wala, gihatag na sa imo. So ang gihatag sa imo bilang usa ka kagasa, dili maayo nga gamiton ng ako nangkon, gihatag ako sa imo. Now, of course, nakaagi man ta na, di ba? Nga usay kita naguna-una, salamat sa Ginoo na gihatag sa ako para mahatag nako sa uban. Di ko mahadlok kaadbuan dinhi kay na ako ihatag. Pero mga Isus dumdumo nato ni. Usa sa mga butang nga nagahimo sa tong gasa nga importante. Usa sa mga butang nga nagahimo sa tong mga gasa importante. Dili ang kadako sa tong mahatag. Dili ang kamahal sa tong ginahatag. Ang atong mahimo is that gikan sa tong mga kasing-kasing. One time sa gamay pa ko, of course, kami sa una, duwo kinabuyan. Ingon ako sa mother nanay, kanang sa eskwelahan namin exchange gift. Inya sa ako nga mate, kwarta. Siya nga, bisa kung sa langgod. Siya nga, una ay saging dala dito. Isa kasipi nga sahin mong dala. Maulaw, mang kwenta mo dala sa eskwelahan mo dala. Isa kasipi nga saging for exchange gift. Awa mo kamahimo, dala ako dito. Dala ako. Ang mga kauban ako, nalagot sa ako, siya nga, saging mga imo. Naku nga, di ba na pwede? Di ba na pwede? Pwede raman eh. Kaya bilhin ako saging, para sa bilis mo dala. Naku ba nga? Tinuod, no? Kung hato yung nauna-una sa kanang mga butang nga itong galantaw ng bili niya, di man na bili nga makita nato sa iyang presyo, kundi bili niya sa kasing-kasing sa nagadala o nagahatag na sa ato. And so, ato may bawan, nga kung kita rin makadawat o sa kabutang, mayo na. Pero ayaw, gihatag dito nga, ang gihatag sa ako, imo na ni. One time, nakadumdumo kay Pastor Kiliana, anong tigulang bito nga namatay na, nga missionary sa Thailand sa una. Sa una nga panahon, sa ila ko nga mga estudyante pa sa doon, nana sa mga kauban nga mga pastor po, nga idara niya. Ang usa niya to, si Pastor Yanson, si Dolphy nga Yanson. Ingon niya, Brad, kaslunon ka naman. Siya, bitaw, Brad, kaslunon ako siya nga, Brad, ang imong gisaad sa ako bitaw tong isa kadusina nga kanang kanang kristal nga baso. Wa man ito nahatag sa akong kasal. Ingon niya din, katong imo ihatag sa ako, mo balik na ako sa imo. Nabibos lang duha. Kaya walay baso nga nagawas. Ingon niya, mo itong regalo na ako sa imo, katong imo giregalo ta sa ako, mo itong regalo na sa imo. May ba na, dili? Dili, di ba? It's not that way. Nga, ang imong ihatag sa ako, balik na ako sa imo, na ako gift sa imo. Dili. Ang pinakamaayo is that when we receive something, receive to you and give something to that person, another gift. So, si David, ingon niya raw na saya, David, kaharing David, isang unsang imong kinalan din eh. Kinalan ka baka? Naa. Kinalan ka para igatong sa imong salad? Naa. Isang unsang kinalan mo, ihatag na ko sa imo. Ingon David, sorry, di ko makadawat ni Ana. Because it doesn't cost me anything. It doesn't cost anything. So may isuon sa Ginoo, dumdumo na ito na please. Ha? Nga kung kita naasa tumang kantangan, unya kita maglantaw, kani, okay na ni, panghatag sa uban. No, it's not. Because we know that freely received is not good as a gift for others. Freely received is not good to be given to God. No, it's not. Freely received means that we are going to give back something for God. And so, number 3 na itong punto din is this. Number 3. Siya raw na nasulti. One who offers freely gets good offering to God. So, ang naibawa natin nga ni, siya raw na nag-offer sa kay David, ingon niya, Haring David, ingani, maghimot ang usa ka paagi nga makaalagad ka sa Dios. Ang imong gamiton, ako mga butang. Mayo, di ba nga suggestion? Nga naman, kay si Haring David di na magasto. Si Haring David di na maghatag sa iyang bilang, iyang sapi. Di na. Ang kuwaw na niya ang sapi ni Arauna, o niya ihatag sa Ginoo. Pero mga Isus sa Ginoo, ingon sa pulong sa Diyos, ang paghatag nga walay bilis sa mga kasing-kasing, walay bilipod sa atong hatagan. So, if ever that thing that we give to God has no value to us, it doesn't have value to God as well. Ang atong mahimo niya na, pakita na sa mga tao nga natin gihatag sa Diyos. Kung sa tumangan sa Diyos, wala. And so, si Arauna,
Naghatag sa iya nga offering. Siya Haring David, I'm going to give you something and you can offer it to God. But ingon David, dili ko magbaton niya na because what you are giving to me is free. What I want to God is that I want to give Him the best of my life. Mga iso sa Ginoo, dako na nga butang. Diba? Kung kita din sa Bethel Baptist Church nga nauntang ato attitude, kita makahimog usa ka paagi nga kita nga mga anak niya matagan ug bili ang ato nga pag-alagad sa iya. Usahay manggod ang ato nga mga kapangimuon, we try our best to lower the price. We try our best to lower the price. Usahay ang mabili niya na brag 5 na lang. Pero may iso sa Ginoo, di natin himuon niya na please. Now, kanang buntag I announce nga ang ato nga family camp dito ibutang sa mga binahon. Now, wala po ko nakibalo but they're going to deduct that one from iyang original nga prices. Ingon nila, ang administrative fee is going to be 50% discount. Ang pagkaon nga tanan is 20% discount. I don't know unsa nakamahal. Diba? Wa ko kibalo. Pero pangayuan pa na ko dugang nga discount. Kay di ko gusto nga taas na kaayo. Pero mga iso sa Ginoo ngani. Kung kita nagahimog usa ka discount para sa Ginoo, nagapangayot ng discount para sa atong kaugang activities, it's good. But when we get a discount and offer it to somebody else, nga wala tayo labot sa paghatag niya na, wala na pulos para sa ato. So, we have to do our best that we can do something. We can spend something. Now, mga igsoon sa Ginoo, sa bukid nun, dagkantag mga pastor. Di ba? Dagkantag mga pastor. Sa bukid nun, dagkantag mga simbahan. Usually, ang kitaboy ngani, ng ilang mga simbahan na ay budget for conferences. Budget conferences. Transportation, pagkaon, o pagkaon. Wala na yuman. Ingon ako sa ilang, nga naman, nga wala man ay budget para sa ilang accommodation. Walay hotel, walay balay, kung naman yun, nga mabayran. Ya, pastor, ang amo mangguhunahunay nga ni, nga kung ang amo pastor magawas, magato sa mga conferences, dito na matulog simbahan sa mga benches. Yan eh. Unya, kung mapuno ng benches, asa naman dayon? Sa mga lingkod na lang, wala tulog. Naku, yung anak day. Na nga, unya, wa mo nagahing naghuna-huna ng yung mga pastor, kinalapod na nga matulog sa maayong higdaan. Usay gaw nahunawan, pero ilang ang good na nga kaimtangan is that manug pa nga budlay. Dapat nga lang kinabuhi, budlay pod. Sabot man na. Unsa si Buano ganun? Manug pa nga budlay, Brad? Manug pa nga budlay. Kanang ang budlay sa Ilonggo manggod na, kanang lisod. Lisod nga pag-alagad. Na? Kanang mga workers manggod na, ga-alagad sa lisod nga kaimtangan. Busa, mag-ato sa conference, dapat lisod po ilang conference. Nako, di ba yan? Di ba yan? Una-unaan nyo maayo. Mag-abutin yung mga workers dito, kapoy. Pag-abot dito, way matulugan. Pag-abot dito, asla paingon. Nako, mga igsoon. Kaya balo mo, we have to offer something to God. And I think it's high time for us to put into our budget. Butangin ninyo na. Kung di makaigo, ila problema. Basta butangan na ninyo na. Nga mabutang sila, kung nasa makapaingon, kung mag-ato sa mga conferences. Ang uban, hinahina nagbutang. Ang uban, wa paghihapon. Ang uban, pakiluoy pag mag-abot ito. Wa may tulugan bread, asan ka na. Sige lang, basta, nahinay-hinay na nga butang. Nga sila di ay, mabutangan o accommodation para sa ilang stay. Pero may iso sa Ginoo. Unsa man ang ihatag sa ato, nga libre, dili maayo nga mo gyapon na ihatag nato sa Ginoo, ang i-offer sa Ginoo. Kaya nga naman, libre man na, wa man ay bili sa ato. Wala man ay bili sa ato. And so, around said, one who offered freely gets good offering to God. So unta siya around na siya, ako na. Wala gi-offer, gidawat ng David. And so number 4 is this. Number 4. Us, the best offering for God is the one we spend our resources. Kita nga mga Kristiyanon, ang pinakamaayo nato nga mahatag sa Ginoo, muunang mga butang nga nabutangan nato sa paggasto sa ato mga resources. Nabutangan nato. Now, of course, I know nga kita nga mga pastor, ang ato nga mga resources, gagmay. Usahay ang ato resources kulang. Usahay kita nag-unahuna, asa mo kumagkuha ni ani. But you know what? Kita nga mga workers sa Ginoo dapat nga maghunahuna. Nga kita
matabangan sa atong simbahan. That's number one. Number two, dapat kita mismo magtabang. Dili nga ibutang natin simbahan at na itong gastuhon, yes, simbahan. Now, I know, here in Bethel Baptist Church, usahay kita din sa atong simbahan, natin mga projects, na mga lakaw, na mga projects nga atong gahimuon. Unya, ang akong hunahunaan, nga naman, nga di man ta makalihok sa Bethel Baptist Church, kung di ta maggamit sa kwarta simbahan. Di ba? Nga naman. Di ba dahil pwede nga kita na magastos sa atong gahimuon? Di ba dahil pwede? May susig na, pwede ba ya? Pwede ba ya? Usay kita na hunahuna ba nga, perdi man ko ani, kung nagasto nga ani, ang simbahan, gamay ra kayo. Okay, nagasto ang simbahan gamay. But you know what? When we offer our best to the Lord, it must be spent from our resources. Dili sa uban. Dili sa uban. Ang uban, kung makita sa ato magtabang, tabang. Ang uban, usahay magtabang sa ato, atong gahimuon, we just keep it. As a matter of fact, sometimes when we go and do some things and go and spend money, we don't tell other people that kanang kwarta na ginagasto ato, dili na ato. Yan man din simbahan ng kwarta. So may iso sa Ginoo, ang ato makita is this. Dapat kita makaibalo nga naaday pinakamaayo nga paghatag sa Ginoo. Naay mga butang nga paghatag nato maayo pod. Naay mga butang nga paghatag nato mo dili maayo. But we must always remember, God knows kung unsa natong ginahatag sa iya. And so, we know that when we give these things to the Lord, we have something that God has planned for us. And so, the best offering for God is for the one who spend our resources. Dapat kita mismo ang maghatag o magpakita sa atong resources na magamit nato. Now, I know nga sometimes kita wa man guna-una. Kaysa una kami tuwa sa mission field, ang among una-unaon ning ani. Di man ta makapangayo. Wa man tay pangayuan, kung mangayo man gyud. Di pa ta makapangutang, kawan ta utangan. Asa man ta mangutang? Sa mga membro? Wala ko utangan. So what do we do? What we do is that we spend wisely. We spend wisely. Nami mga kauban sa dito nga ang ilang hunahunay nga ni. 25 naman karon. Hapit na mag-30. Mabutan ng kwarta. Gasto na nato karon. Ay lang mo. Gasto na karon. Gasto na. Unya di lang gasto ng gamay-gamay. Dinagko. Pag-abot sa 30, pangbayad. Igo mag-15, wala na kwarta. Wala na. Kami yung tao na pag-abot sa kwarta, hinahinay lang, nag-abot ang 30, na pimibilin, salamat po sa Ginoo. Pero mag-iso sa Ginoo, we want to be useful by spending less than what we have. Magyapon sa simbahan na to, di ba? Kung kita nakibalo nga magamit sa kwarta simbahan, magamit nato para sa kayuhan sa atong kaugalingon o sa simbahan. Kaya balo mo anak, nakita ni sa Bethel Baptist Church, daghan tagagastuhan. But you know what? When we spend money for God, let it be the money that should be used for His glory. Let us not use money for our own selves, but let's use money for the glory of God. Dagatag project, dagatag gastuhanan. Usahay kami galantaw sa mga gastuhanan itong di man ikay atong kwarta. Pagkapasalamat ko sa Ginoo nga daya ginahatag, iya gina-expand atong mga kwarta. And then kapasalamat ko sa Ginoo nga siya naghatag sa mga tao nga nagalantaw sa tibok natong sitwasyon. Unya nagasulti nga kani dapat dili, kani dapat pwede, kani dapat mahimo. So, kita nagapasalamat niya. But the best offering for God is the one we spend our resources. So, question. When we give to the Lord, do we give our resources? Do we? When we give to the Lord, do we see that what we're giving is part of the resources that God has given to us? Do we? Mag-isong sa Ginoo kung wala, lantaw na to, please. Kay kita bitaw, makita man nato na ang paagi sa Ginoo sa mga kinabuhi. Nga usahay bitaw, di ta maghatag para sa iya, di ta maghimo sa mga butang para sa iya, pero Ginoo nay kahimuon nga uban. Halimbawa, di ni mo hatag imong tithes sa Ginoo. Ginoo utang lang sa wa may nakahibalo simbahan, bisi pasok man nakahibalo na utang sa. Pagkataon-taon, nagsakit yung mga anak. Pagsakit yung mga anak, ipa-hospital. Ang gigasto nimo, ang tithes ni mga sobra pa sa mong tithes ang gasto sa hospital. Gikuha mo sa Ginoo. Kabalo ang Diyos magbawi, baya. Kabalo. Usay, di mo ihatag sa Ginoo, kaya kulang pa yun ng kwarta. Tinala man ka na sa man to atong kwarta mo, nawala man to. Nabilin man di ay, wa ka na kabalo sa nakapaingon.
Pero makatingala ka, matingala ka. Ngano ang uban, nga gamay ang kita, gamay ang kwarta, unya naghatag sa Ginoo, ngano murag sobraman. Ha? Ngano murag sobraman. One time, sa unang nga panahon, may numduman ako, 1981. Time I left from Manila to study. Ang sweldo sa akong ginikanan, silang duha, nga nagatudlo sa BFBS sa MBBA sa una. Ang ilang sweldo is 550 pesos. Dako kayo, no? Ang akong allowance sa UP is 1,000 pesos. Ang akong allowance ka 1,000, kulang pa na. Ako nga naman. One time, nagsuot ko sa balay na ako, Dad, I need money. Ipadalang ko nila. Naibawan ako later on, nagiutang lang to para sa ako. Naulaw ko, di ko makadawat sa kwarto. First time, and only time, na nangay ko sa balay. That was time. Kung ako, Ginoo, salamat. Nang ako mang ginikanan, wala na lubong sa utang. Kaya balumon sa, nayo sa estudyante na gato kay nanay. Yun niya, Ma'am, pila man din yung gadawaton na kwarta ka sa US? Pila man din ang nanay kasi, ha? O si pangutanan ni mo? Yeah. Ma'am, pila gadawaton yung, how much dollars do you receive from the US? Yung sa akong ginahan, gusto mo makaibalo, pila? Say, yes, ma'am, gusto ko makaibalo. Ingon sa mama, ang mother, siya nga, wala. Ha? Wala. Siya, wala. Ano man? Wala lagi. For all the time, I know my parents, they never receive money from the US. Not a dollar. Unyang anong, igo man sa amo tanan. 5 magsuon, plus 2 lang, 7 tanan. Iguon na siya. Muna nga ako na anad ko magkaugbakdakan. Kung man ay biling dakan, pulami kayo. Muna. So, ako naanad po ko nga bisag unsa lang gagakuan nga mga sayo nga pangabuhi. But I know when God gives those things to us, God will allow us to experience something better later on. Mag-iso sa Ginoo ako nakibalo, nakita nga niya dinhi. Dakan experience yan, dakan mahimo ang mga butang sa tumang kinabuhi. But remember this, when we give our best offering to the Lord, may it be that it comes from our resources. From our resources. Dili nga gayapon nato, kani siya dili dapat gikan sa mga resources. So, upat ka butang na karong hapon. Gikan sa ato, number 1, nothing belongs to us. Walay ato. Walay ato. Piniyalan ka lang sa Diyos, gabantayan nimo ng mga butang nga nasay mo. Ikado sa kay David, freely receive, not good as a gift for others or for God. Not good. Kay Arauna, one who offered freely gets good offering to God. Kay Arauna, ang iyang ihatag kay David, maayo to pa sa Diyos. Pero ang atong best offering to God is the one that we spend our resources. So, mga igsoon sa Ginoo, how do we manage our resources? Do we give it to the Lord? And so let me just read again this verse, and we're going to close with this. Verse 24. Yung sa pulong sa Ginoo, but the king said to Arauna, no, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Again, in the New King James Version it says, and the king said unto Arauna, nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Mga igsoon sa Ginoo, mao nang gihimo ni David. Hinaot pa, makasabot ta niini ug ato ibutang sa tumang kasing-kasing. Sige, mag-aampo kita mga igsoon. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for today. Lord, we know that sometimes our hearts and our minds, Lord, get out of the way. And sometimes, Lord, we don't think right. Often we don't feel right. And we say, Lord, anyway, God is great. God can do things. God can do a lot of miracles. God can perform those things. But Lord God, you know our hearts. You know our minds. You know us through and through. Nothing hidden. Lord God, I pray this afternoon that you're going to help us. Be a person according to your will.
Be a person to follow your will and your plans to our lives. Be a person who always think you as the number one person for us to serve. Lord, salamat is kaayo ni Ginoo kanamo. Salamat o Dios. Kami na kay balo nga ang amo Ginoo gahimon nga mga butang adlaw-adlaw nagaagi sa mga tubangan. Nagaabot Ginoo kanimo unya kami Ginoo nga nag-alagad. Nagapasabot Ginoo karon nga hapon nga kami nga tran dapat Ginoo maghatag sa mga butang Ginoo nga gikas sa mga resources, gikas sa amo Ginoo nga mga kinataan, gikas Ginoo sa mga butang nga among makitaan o Dios. Unya kami nag-ampo o Dios nga tabangan nimo kami nga magsalig. Magsalig Ginoo kanimo nga after we get those things to you, after we produce those things to you, help us Lord to trust in you that we can manage Lord the things that are left to us. Ginoo salamat sa mga kain nimo kanamo. Kako nag-ampo Ginoo tabangan kami, panlangini kami. Ihatag kanamo Ginoo imong kaayo, ihatag Ginoo kanamo imo Ginoo nga grasya. Ihatag kanamo Ginoo imong nga bendisyon nga magpadayon kami, mag-alagad Ginoo kanimo sa pinakamaayo namo Ginoo nga kahimtangan. Lord God, thank you for today. Thank you for this message. I pray this in Jesus' name. Amen. Thank you. Amputa. Salamat Ginoo sa imong balaang pulong nga nasaysay sa taliwala sa imong katawhan dinhi sa Bethel Baptist Church. Salamat sa reminder Ginoo that we don't have anything or all the things is from you. You have created things for your glory Ginoo. Salamat kay imong kami gitagaan og oportunidad sa pag-manage ni ini Ginoo what you have allowed us to have tungod sa imong grasya. And Lord, help us, give us the wisdom that we will be able to manage what you have lent to us wisely through the guidance of the Holy Spirit. Thank you, Lord, as we give back, as we return to you what you have given to us. And bless this, Lord, for your glory. And continue to bless your people, Lord, to be a channel of blessing, a channel to others, a blessing to others, Lord. Thank you. In Jesus' name, amen.
Salamat sa pulong sa Ginoo nga atong nadunggan karon nga hapon. And ang Ginoo gitagaan ta niya kinabuhi and to take good care sa ato nga kinabuhi, and the best expense sa atong kinabuhi is to serve God sa ato nga kinabuhi, and at the same time ang pinaka the best nga atong in serving God, ang pinaka the best nato nga buhaton gyud is itugyan nato ang atong kinabuhi sa Ginoo. For our closing hymn karon nga hapon, Take My Life and Let It Be. Take my life and let be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my feet and let them sweep beautiful for Thee. Take my voice and let them sing always only for my King. Always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages for Thee. Take my silver, not a mine would I need, not a mine would I withhold. Before nato kantahon ang last stanza, may I request everyone to please stand. Kantahon nato ang last stanza. Take my love, my God, I pour at Thy feet its treasure store. Take my song and ever only for Thee. Amahan ang mga langit doon, o Diyos, salamat kayo sa kayo ni Ginokraon kaadlaw sa amo. Salamat o Diyos na kibalo kami nga kaninga simana. Magauban Ginoo ikaw sa among kada tikang. Usa Ginoo dili kami mawala. Unya Ginoo sa among paglakaw na mga problema mag-abot, pero Ginoo na ikaw sa among kilid nga magauban ka namo o Diyos. Mga kabugaton, uban ka namo Ginoo magapasan. Mga problema, uban ka namo Ginoo magsulti o mga solusyon. Busa o Diyos wala kami kahadlok kaninga simana. Uban ni kami, panlangini kami. Gamita kami Ginoo nga panalangin para sa uban. Ug gihatag ka namo imong ngalan Ginoo, imong ngalan Ginoo nga magamit namo para sa uban o Diyos. Nagampo kami nagapasalamat karong hapon. Kami nagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong hapon sa tanan.